Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Haligayo, patayin natin ang mapasa atin ng kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan, at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, "Lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga." Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kaniya ng tapat. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Narinig po natin sa ating mga pagbasa ang pahapyaw na paglalarawan kung papaanong inaalagaan dati ng may-ari ng lupa ang kanyang ubasan. Nandiyan ihanda niyang mabuti ang lupa, tinatanggalan niya ng mga bato, pinapalagyan niya ng mga pataba. Pinababakuran niya ang buong ubasan, pinababantayan niya sa mga kasama. At syempre, nagpapatanim siya ng mga binhi ng ubas na alam niyang may kakayanang mamunga ng masarap, matamis at sagana. Kaya nga, hindi pa man, nagpapatayo na siya agad ng pisaan ng ubas, kung saan ang mga ubas ay pipisain upang maging masarap na inumin. So hindi pa umaani, nag-e-expect na siya ng marami, ng mabuti, ng maganda. Kasi lahat naman ginawa niya, lahat naman pinigay niya. Kaya ganun kataas, kalaki ang expectation niya. Ganyan mga kapatid, ang pag-aalaga na ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel, ang kanyang piniling bayan, sapagkat may plano siya sa kanilang lahi magmula ang paghahari niya dito sa mundo. Yan ang kanyang dakilang plano. Kaya inalagaan niya sila ng parang pag-aalaga ng may-ari ng lupa sa kanyang ubasan. Wala silang lupa, binigyan sila ng sariling matitirahan. Naging alipin sila, binigyan sila ng kalayaan. Through the years, nagpadala ang Diyos sa kanila ng mga hari at propeta upang sila'y pamunuan at gabayan. At ang pinakamatindi, nang magkatawang tao ang Diyos na si Jesus, akalain mo sa lahat ng lahi, ang lahi ng Israel, ang lahi ng mga Hudyo, ang kanyang napiling pagmulan. Antakin mo yon. Ganon sila ka-blessed. Kaya lang, lahat ng ito ay kanilang sinayang. Napansin natin ang pagkadismaya ng Panginoon sa una at ikatlong pagbasa, sapagkat siya ang nagtanim sa Israel. Siya ang nag-alaga sa kanila.
Pero ano ang inani niya? Buhay na hindi kaaya-aya. At ang pinakamatindi, sa huli, sila pa ang hindi tumanggap at pumatay pa nga sa bugtong na anak niya. At least, in that context, but of course in theology, lahat ng tao ang pumatay kay Jesus. But at least, na sinasabi kong konteksto. Kaya naman, ang pagiging piniling bayan ng Diyos ay inalis sa kanila at ibinigay sa iba. Kanino pa? Sa atin. O sa lahat ng mga tao na naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos na totoo. Good thing. God did not abandon His plan. He went on with His plan. Kahit pa sumablay ang una niyang piniling bayan. At yan po mga kapatid, ang gusto kong pagnilayan natin ng personalan. Kasi lahat naman tayo mayroong mga magagandang plano. Planong alam nating magbe-benefit ang maraming tao, lalong-lalo na ang mga mahal mo at ang mga mahal ko. Ito ngayon ang nagbibigay ng excitement sa atin araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit tayo literally or figuratively bumabangon araw-araw para mag-aral, para magnegosyo, para magtrabaho kahit napapagod na tayo. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at ng inspirasyon. Ito ang nakapagpapangiti sa atin kahit nag-iisa tayo. Para tayong loko-loko. Kapag iniisip natin, bubuo ako ng isang masaya at simpleng pamilya. Hindi kailangang mayaman, basta sapat lang, basta maayos lang. Pagpapagawa ko ng bahay ang aking mga mahal, papagtapusin ko ng pag-aaral ang mga anak ko, tutulungan ko ang mga kapatid ko, iaayos ko ang mga taong ito, iaayos ko ang lugar na ito, etc. Ang gaganda. Pero papaano kung isang araw, sumulpot ang isang bagay, isang tao o isang pangyayari na hindi kasama sa plano? Worse, hindi na nga kasama sa plano, panira pa ng iyong magandang plano. Ano ang gagawin mo? Gaya ng sinasabi ng Ebanghelyo, ini-insinuate nito, ituloy mo kapatid ang iyong magandang plano. Ito madalas ang sinasabi ko kapag ako'y nag-bless ng business o ng isang bagong negosyo. First of all, I see to it na nandun yung may-ari ng business, ng negosyo, at nandun din yung mga nagtatrabaho, yung mga empleyado. And then I tell them, nagpapabless kayo sapagkat obviously gusto niyong maging maganda ang takbo ng inyong negosyo at ng inyong trabaho sapagkat ito'y plano ng inyong mas magandang mga balakin sa buhay, lalo na para sa inyong mga minamahal sa buhay. Sasabihin ko sa kanila, kasi hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Basta ha, kahit anong mangyari, mag-boom man o hindi ang negosyong ito, tumagal ka man o hindi sa trabahong ito, basta ano man ang mangyari, ituloy mo ang iyong magandang plano. Sapagkat sinisigurado ko sa iyo, ang magandang planong ito sa awa at pag-ibig ng Diyos ay makakamtan mo. Naniniwala po kasi ako mga kapatid na ang mga planong ito, I mean our general plans hindi na ang mga specific plans. Ang Diyos ang siyang original na planner niyan. He just inspired us to take on that plan sa ating kalooban, sa ating isipan. Ano sinasabi sa Philippians 2:13? God works in you to act and to will in order to fulfill His good purpose. So ang Diyos ang siyang may plano na maging simple pero maayos, masaya ang buhay mo at ng pamilya mo o magiging pamilya mo. Ang Diyos ang siyang may gusto na magawa mo yan o magawa mo ito. Ang makatulong ka sa ibang tao. Ang Diyos ang siyang nagplano. At hindi niya babaguhin ang planong yan dahil lamang sa mga pangit mong nararanasan. Halimbawa, may maganda kang plano, tinraidor ka ng isang kaibigan.
O kaya may maganda kang plano, iniwan ka sa ere ng iyong kanegosyo. O kaya may maganda kang plano, niloko ka ng mahal mo. O kaya may plano ka para sa anak mo, hindi niya ginawa ito. I'm sorry, hindi sasabihin ng Panginoon, nako, kahit hindi mo kasalanan, sumablay siya. Kasama siya sa plano para sa iyo Ini-scrap ko na ang maganda kong plano para sa iyo. No! No! Tama sa ating mga magagandang plano, sa plano ng Diyos para sa atin, kasama yung mga taong yan. Pero hindi nakakapit sa kanila ang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin, para sa kahit sino dito. Hindi ang Diyos ang siyang mag-a-adjust. Manapa i-a-adjust niya lahat ng mga pangit na pangyayari sa buhay mo in such a way na makatulong sa iyo upang mas ma-achieve mo pa ng makabuluhan at makahulugan ang maganda niyang plano para sa iyo. O hindi ba't yan ang sinasabi sa Roma 8:28? Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga taong sa Kanya ay nagmamahal at nagtitiwala. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Kapatid, huwag. Sapagkat hindi tanga ang Diyos na matapos mag-plant ng maganda o mabuting plano sa puso mo, ay basta niya lang makakalimutan ito. Hindi pabaya ang Diyos. Hindi siya paasa na matapos magplano para sa iyo ng maganda, iiwan ka na lamang niya sa ereng nag-iisa. Gaya ng sinasabi sa ating pagbasa, ini-insinuate ng ating mga readings, anuman ang sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Anuman ang maganda niyang planong inilagay sa buhay mo, anuman ang mangyari, yung itinanim niya, sisiguraduhin niyang magbubunga at ang bunga ay mararanasan mo o ng mga tao balang araw na mahalaga sa iyo. Yes, sometimes we see things that are not happening the way we wanted it, the way we expected it, the way we planned it. Sometimes we see things that are happening that are exactly the opposite. Nagkasakit ka o ang mahal mo, iniwan ka ng taong ito, dinisappoint ka ng taong ito, niloko ka ng taong ito, nalugi ang iyong negosyo, iniwan ka, namatayan ka, nagka-pandemya, yes, nakakadismaya. Pero, mamili ka. Ano ang paniniwalaan mo? Yung nakikita mo o ang nakikita ng Diyos para sa'yo? Experience will tell us, kapag tayo nasa patag, limitado ang ating nakikita. Hanggang dyan lang. Gaano man kalayo ang abot ng iyong paningin, may hangganan. Pero kapag nasa itaas ka, malawak ang vista, mas malawak ang nakikita, mas marami, hindi ba? Kapatid, yung nakikita mong paraan para ang iyong plano sa iyong pamilya ay makamtan, kahit na hindi nag-work yung plano yan, hindi lang yan ang paraan. Napakalawak at napakaraming paraan na nakikita ng Diyos upang ito ay iyong makamtan. Kahit ang iyong pagkakamali ay pwede niyang gawing paraan. Kahit ang pangit na ginawa sa iyo ay pwede niyang gawing paraan. We may run out of options, but never ang ating Panginoon. O hindi ba yan ang sinasabi sa aklat ni Propeta Isaiah? Your ways are not my ways. Your thoughts are not like my thoughts. Alam natin ang eksaktong ibig sabihin nito. Pero I think isang paraan ito ng Diyos upang sabihin sa atin mula noon hanggang ngayon, you have many ways, your ways have dead ends, but not my ways. Hindi lang iyan ang negosyo, hindi lang iyan ang trabaho, hindi lang iyan ang paraan, hindi lang iyan ang mararating mo, hindi lang iyan ang tao na pwedeng makasama mo, hindi lang iyan ang tao na pwedeng magmahal sa iyo, hindi lang iyan ang pwede mong gawin sa buhay mo, hindi lang iyan ang karanasang naghihintay sa iyo.
In fact, sasabihin ko sa iyo kapatid, yung mga nawala na yan, tao man o bagay, kung hindi babalik sa buhay mo, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa inyo, ibig sabihin yan, hindi mo sila kailangan upang matupad ng Diyos ang magandang plano niya para sa iyo. Kaya sana, huwag tayong mapako sa mga pangit na karanasang ito. Tama ang lahat ng yan ay may epekto, pero huwag mong piliin, umikot na lamang dyan ang mundo mo. Mas malawak ang plano ng Diyos kaysa mga nangyayari at mangyayari pa sa'yo. And so, it should also more push you rather than pull you. Encourage you rather than discourage you. Kasi kaya naman nangyayari madalas sa mga pangit na bagay na ito, sapagkat gumagawa ng paraan ng demonyo upang hindi mo na ituloy ang mga magagandang plano mo kasi alam niyang makakabless ka ng maraming buhay ng tao. Isipin mo na lang, kung sa unang piniling bayan na pumalpak ay na-discourage ang Diyos at hindi na niya inituloy ang kanyang plano, may pag-uusapan pa kaya tayo ngayon? Magkakasama-sama pa kaya tayo ngayon? May simbahan pa kaya ngayon? Ang ating salvation history ay meron pa kayang continuation? Good thing, He did not give up on His plan. Ganon din kapatid. Kung mag-give up ka, kung mawawalan ka na ng pag-asa, papaano ka magiging batong panulukan, sandigan, pag-asa ng mga taong sa'yo ay umaasa, ng mga taong sa'yo ay mahalaga? Yes, sana, mahirap man o masakit, kahit wag na para sa'yo, para sa mga tao na lang na ito, ituloy mo ang iyong magandang plano. God bless you. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag muna po nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga ito sa darating na daon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Narinig natin sa ating mabuting balita ang talinghaga ng puno ng igos na hindi namumunga. Kaya ang sabi ng may-ari, putulin na sapagkat nakasisikip lang to. Humingi ngayon ng grace period. Second life para sa puno ng igos, yung hardinero. Grace period kasi dapat puputulin na eh. Second life para sa puno ng igos kasi dapat mapatay na. Alam natin, kapag tayo nasa grace period, pinagbubuti na natin. Wala na tayong patumpik-tumpik pa. Lahat ng pagkakataon, hindi natin nakakasaya. Kasi nga, grace period na, baka ito ay last na palugit na. In the same way, na
Yung mga nagsasabing ang buhay nila ay bonus na, second life na, kasi mula sa malubhang karamdaman gumaling sila, mula sa aksidente nakaligtas sila, mula sa pananambang, nabuhay pa sila. Ito yung mga taong hindi na inaaksaya ang buhay, mas nagpapakabuti na, hindi na gumagawa ng maraming pagkakasala, hindi na nagtatanim ng sama ng loob, nagpapatawad, humihingi na ng tawad, pinapahalaga na sa buhay ang mga tunay na mahalaga, sapagkat ang buhay nila, kumbaga, ay sinusulit na. Kasi second life na. Ang tanong, hindi kaya tayo nasa grace period na? Yes. Ang tanong, hindi kaya tayo nasa second life na? Yes. What do you mean? Romans 6:23. Ang sasabihin doon na ito, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Binigyan lang tayo ng Panginoon ng buhay. So kung iisipin nga naman po natin, tandaan natin ang pinakakapangyarihan ng kasalanan ay kamatayan. Matagal na tayong patay. Matagal na dapat wala ang mundong ito. Pero tinubos tayo ni Kristo. Kaya nagka-grace period tayo, nagka-second life tayo. Gawin nating mas praktikal. O ito na lang. Pandemya. Ang daming namatay. Huwag mong sabihin na malakas ang katawan mo, mas malalakas kesa iyo ang namatay. Huwag mong sabihin may pera ka. May pera, kaya pang bumuli ng ospital, pero namatay. Huwag mong sabihin nag-iingat ka. May kilala ko for 2 straight years, hindi lumalabas ng bahay, nadali pa, namatay. Kapatid, maniwala ka. Ito ay second life mo na. Hindi ka pa kumbinsido? Paalala ni Kristo sa Ebanghelyo. Kung i-contextualize natin po ito sa panahon natin ngayon, simple lang ang sinasabi niya. Sa akala ba ninyo, yung mga nabibiktima ng lindol, yung namamatay sa sakuna, sa baha, yung mga sinasabi niyong minamalas, ano yun, pinaparusahan dahil sa pagkakasala nila? Sa akala ba ninyo, yung mga nagkakasakit ng malubha, makakasalanan? Sa akala ba ninyo, lahat ng mga pangit na nangyayari, ito ay parusa ng Diyos sa tao dahil sa pagkakasala nito? No! Sapagkat ang kamatayan, walang pinipili yan. Naririto tayo sa mundo na hindi perpekto, na nandyan pa ang mga galamay ng Diablo. Anytime, pwedeng mapahamak tayo. Kahit nag-iingat tayo. Yung sinasabi ni Kristo, kapag hindi kayo nagsisi sa inyong kasalanan, mapapahamak din kayo. Hindi ito yon, hindi yung kalamidad yon, hindi yung mga sinasabi nating kamalasan yon. Ang sinasabing ultimate na kapahamakan dito ng Panginoon ay yung kapahamakan sa impyerno. Kasi kung iisipin mo, kung ang kapahamakan o kaparusahan lamang para sa ating mga kasalanan ay kamatayan lang, anong klaseng parusa yan? Lahat naman dumarating sa kamatayan. At hindi natin napipili kung anong uri o paraan ng ating kamatayan. So hindi yan yung kapahamakan na sinasabi ni Kristo sa ating Ebanghelyong napakinggan. Kundi ang iwasan natin, yung kapahamakan sa impyerno sa apoy na walang hanggan. Kaya nga ang sabi, magsisi. Huwag tayong pakakampante na tayo mabuti. Huwag tayong mag-isip na ang mga namamatay dahil sa sakuna, dahil sa mga kamalaasang iniisip natin yan ay masasama. Lahat tayo pupwedeng pangyarihan niya. O diba, na news, yung 2 bikers, niwalang sa kalsada, hindi nagdadrive, nandun lang sa may tabi, namamahinga. Abay, sukat ba na ang suruin ng van? Kaya ang sabi ng kaibigan, ito yung punto ng sinasabi ko, mabubuting tao po yan, napakababait na kaibigan, wala naman silang kasalanan. Kita nyo na? Nangyayari yan. It happens. Minsan sinasabi natin, sa hirap ng buhay ngayon, kasi nga, minsan kaliwat kanan ng pinapatay, mahirap yung may kaaway. Tama yun, mag-ingat ka, mahirap yung may kaaway. Pero tandaan natin, meron tayong permis na kaaway. Kahit pa mag-ingat tayo, nandiyan lagi. The enemy, sabi ng Bible, ang demonyo na magdadala ng peligro sa ating buhay. Natural yan kasi nandito pa tayo sa lupa, wala pa tayo sa langit. Natural ang lahat ng yan. Kaya dapat magpakabuti ng palagian.
Kapatid, pag lumabas ka ng bahay, nandun na yung peligro eh. Lumalanghap ka ng hangin na hindi mo alam kung anong virus na dala. Nakakasalumuha mo ang mga tao hindi mo kakilala. Kumakain ka kung minsan ng pagkain na hindi mo alam kung paano pinrepara. Nandito tayo sa planeta na sinasabi nga ng mga scientists kung minsan may mga lumalampas lang ng mga malalaking asteroids o kometa. Kapatid, kung hanggang ngayon buhay tayo, definitely, grace period na ito. Second life na ito. Pagbutihin mo na ang buhay na ito. Hindi ko alam kung napansin po ninyo, sa ating pinapagawang simbahan, mayroong puno sa loob. O mamaya nyo natingnan. Mga marites ito. May puno, kailangan ng putulin. Kaya lang ang problema, marami ng mga structures sa tabi. May pader na, may parang gusali na. Kinakailangan na ng crane bago maputol yan. Hindi na pwedeng mano-mano yan. Unahan na kita. Alam ko ang iniisip mo. Parang iniisip mo, puputulin din naman pala, bakit pinagtagal pa kasi? Ito kasi sagot. Hanggat maaari sinasalba kasi nakapanghihinayang. To the point na naisip ko nga, nasa may side naman, doon naman yung binyagan. Ano kaya kung mayroong puno sa loob ng simbahan? Gusto ko kasing isalba. Kasi sayang, kapatid. Ganun ang buhay mo kapag ito'y nagkakaroon ng magandang epekto sa iba. Ganun ang buhay mo kapag mabunga, pinanghihinayangan ka. Baka nga kahit oras mo na, maging ang Diyos manghinayang kung kukunin ka niya. Alam kasi niya na kapag kinuha ka niya, marami ang manghihinayang talaga. Don't you realize na para sa mga taong ganito, pinagdarasal natin, Lord, sana humaba pa ang buhay niya. Kayo mga breadwinners ng pamilya, sigurado ko pinagdarasal yan ng mga pamilya ninyo na nakakakita ng kabutihan, sakripisyong ginagawa. Lord, sana po maging masaya siya. Sana po i-adya niyo po siya sa mga matinding problema. Kapag ikay buwisit, hindi ka na nga nagbibigay ng mga solusyon sa problema, dagdag consumption ka pa sa pamilya. Nako, masama lang Baka kung minsan naisip, Lord, kunin mo na. Pahirap lang pasikip lang panggulo lang Kung minsan di lang ganyan. Ang post ng isang football player sa kanyang Instagram, Putin, I hope you die a horrible death, a horrible, most painful suffering. Putin. Wala lang ang purahin si Putin. Kaya mga kapatid, ang lesson ay, araw-araw, bigyan natin ng dahilan ng Panginoon para sa ating buhay. Hindi yung bibigyan natin siya ng dahilan kung kailang namimiligro ng ating buhay. Lord, magpapacheck up ako bukas. Lord, please, yung bukol ko sana benign. Pag benign, Lord, magbabago na talaga ako. Promise. Lord, dugtungan mo pa po ang buhay ko. Nangangako ako, mag-donate na ako, maglilingkod na ako, alisin ko na ang galit sa puso ko, magpapatawad na ako, hingi na ako ng tawad, hindi na ako magmumukhang pera, hindi na ako magiging mayabang, Lord. I'll spend quality time with my family na, Lord. Ang dami kong nasayang na pagkakataon, Lord. Tulungan mo akong mabawi pa ang lahat ng iyon. Yun tayo Ayos lang yun. Kaya lang hindi ba pwedeng habang malakas pa tayo araw-araw, hindi na natin kinakailangan sabihin sa Panginoon. Kasi makikita na niya, wow, his life, her life is very fruitful. May impact sa buhay ng ibang tao. Yun ang dahilan upang tayo ay patuloy pang mabless at mabuhay. Hindi po natin alam kung namunga yung puno ng igos, walang continuation Pero granted, kung namunga. Kasi kung ako yung puno ng igos, narinig ko kung hindi ako mamumunga, sa loob ng 1 taon, puputulin ako. Sasabihin ko, mga ugat ko, bigyan niyo ako ng sustansya, mamumunga ako. Kasi puputulin na ako kung namunga nga, baka nasabi ng Panginoon, o kaya at least ng mga disipulo noon, Tol, namunga. Di ba ito yung binigyan ng palugit ng Panginoon? Oo nga, namunga. Pwede ka rin palang mamunga Dami mo pang arte. Kinakailangan takutin ka pa. Which led me to realize na bagamat lahat ng pagbabago ay maganda kaysa hindi nagbabago,
Iba pa rin yung pagbabago na mayroon ka pang choice na hindi magbago. Iba pa rin yung pagbabago na okay pa ang lahat sa buhay mo at wala pang peligro. Iba pa rin yung pagbabago na may pera ka pa, buo pa ang pamilya, wala pang matinding problema. Iba pa rin yung pagbabago na hindi ka pa nahuhuli sa iyong pagkakasala. Sapagkat ang ibig sabihin nun, nagbago ka hindi dahil sa problemang naranasan mo, kundi dahil pinili mong magbago para sa mga minamahal mo. Bukal sa loob mo, hindi napilitan ang pagbabago. Nasabi ko ito kasi minsan nadalaw ako sa kaibigan kong palingkero, chick boy. Sa paninyiks, siya lang ha, hindi ako sumasama ha. Manginginom din. To cut the story short, nung dalawin ko siya, nakahiga na lang, hirap pagsalita. Kabiruan ko kasi, kaya nasabi ko, Brad, inom pa more! Chicks pa more! Parang gusto magsalita at sabihin sa akin, papatayin kita. Pero alam po ba ninyo, biglang naging seryoso yung moment kasi ang sumagot ay si Mrs. At nang sumagot si Mrs., cracking yung voice niya, ang sabi lang niya ay, Father, kahit gusto pa niya, di na niya kaya, wala na siyang choice. Alam niyo yung natahimik ako, naisip ko, parang hindi na-appreciate masyado ni Mrs. yung pagbabago ng mister niya. Kasi nga, papaano kung hindi inatake? Papaano kung hindi nagkasakit? Baka tuloy yung ibinibigay sa kanilang sakit. You see, kapag maraming mga choices, tapos you pick one, mahalaga yung one na yon. Kaya nga ganun yung moment kapag nananalo sa Miss Universe, Miss Philippines! Thank you. Di ba na-segue ko yung iyak ko? Kasi napakaraming contestants ko yung pinili. May mga choices eh. Yun yung sinasabi ko, yung pagbabago na may mga choices ka pa para hindi magbago. Kasi okay pa ang lahat sa'yo, hindi ka pa nahuli sa pagkakasala mo. And then, the moment you choose, gusto kong magbago once and for all, radical change of life, ay maganda yun. Ang dating nun sa Panginoon, minamahalaga ako ng anak ko. Ang dating nun sa pamilya mo, malaman man nila o hindi yung pagkakasala mo, mahalaga ako sa taong ito kasi sa kanyang pagbabago, ako talaga ang pinili niya. Kaya masakit kapag hindi nagbabago. Kasi ang ibig sabihin nun, hindi tayo ang pinipili nila. Mas pinipili niya yung vision niya. Mas pinipili niya yung babae niya. Mas pinipili niya yung kirita. Mas pinipili niya yung lalaki niya. Mas pinipili niya yung pera niya. Mas pinipili niya yung galit niya. Mas pinipili niya yung pride niya. Mas pinipili niya ang vision niya. Mas pinipili niya yung self-interest niya. Samantalang tayo, ang laging pinipili ay siya kasi pagod ka na eh. Hirap ka na eh, pero pinipili mo pa rin siya. Also, pwedeng hindi na, pwedeng mag-give up ka na, tapos yun na hindi niya nakikita, patas pa, hindi patas. Baka nga, kanina sabi ko, bigyan mo ng dahilan ng Panginoon para buhayin ka. Baka nga ikaw na lang ang nagbibigay ng dahilan sa Panginoon para buhayin pa siya. Kasi nandiyan ka pa. Hindi dahil wala nang pasensya ang Panginoon. Hindi naubos yon. Yung burning bush sa ating unang pagbasa, hindi naubos ang mercy ng Panginoon. Kaya lang, syempre, darating yung pagkakataon. Abay, ang dami ng ginagawang kalokohan nito eh. Ang dami ng sinasaktan nito eh. Malay mo, hanggang doon na lang talaga ang buhay niya. Pero kukunin siya ng Panginoon sa akto, sa estado ng pagkakasala, papayag ka? Hindi. Kaya nga niya binibigyan pa ng pagkakataong magbago kasi nandyan ka. May nagtsatsaga pa sa Kanya. Kaya sana kapatid, kang mawala ng pag-asa. Also po pwede mo sabihin, Lord, pagod na ako. Ayoko na. Kunin mo na. Mawawala yung problema mo dito sa lupa. Pero papaano kung mapunta ka nga ng langit, tapos alam mo, napunta ng impyerno yung asawa mo, yung tatay mo, yung nanay mo, yung kapatid mo, yung magulang mo. Kasi ikaw na lang dapat yung pwedeng magtiis sa Kanya, bumigay ka pa. Kapatid, hindi nakapagpapabago yung galit. Ang nakapagpapabago, pagmamahal. Yun ang Diyos sa atin. Diyos ng pagmamahal.
Also, yun naman din ang inaasahan ng Panginoon sa atin kasi, let me end with this. Kung iba lang yung nagsabi sa may-ari ng lupa, ng ubasan, bigyan pa po natin ng 1 taon yung ikos. Hindi pakikinggan eh. Pero ang nagsabi yung tagapag-alaga, siya yung laging kasama, siya yung pamilyar dun sa puno ng igos, siya yung, ikaw yung asawa eh. Ikaw yung anak, ikaw yung kapatid, ikaw yung magulang. Kaya yun din ang inaasahan sa atin ng Panginoon eh. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na misa na makita ng ating mga inaalagaan, halimbawa may sakit, yung pagpili natin na alagaan sila. Lalong-lalo na makita ng mga taong gusto nating magbago, yung ating pagpili sa kanila sapagkat mahalaga sila. Sana pahalagahan nila, magbago sila. Lagay natin ang ating kanang kamay. But we the only insistent upon who outside England. It's a takeover and I'll keep out in the quiet as conscious, but to God is by over. Look, oh, show us better and break the run. So go there, be sure it's a just so great melodies, right? We rise up, we are calling. It's just day of people. We what our meeting with that bouncing. It's baby, feeling our passing with love and horizon. We the averages, but we the only insistent upon who outside England. It's a takeover and I'll keep out in the quiet as conscious, but to God is by over. Look, oh, show us better and break the run. So go there, be sure. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyo'y sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. O Ama, sapagat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y papagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at nakasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.
Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang hapon. Lahat tayo nakararamdam ng pagod sa ating pamilya, sa negosyo, sa trabaho, dala ng ating pananagutan bilang magulang, bilang kapatid, bilang anak na nag-aalaga sa magulang. Nakadadama tayo ng pagod sa mga ginagawa natin, sa mga nangyayari sa paligid natin, sa nangyayari sa personal nating buhay. Nandiyan din ang pagod dulot ng COVID-19. Nandiyan ang pagod dulot ng lungkot na nararamdaman natin. Lahat yan, natural yan, sapagkat hindi perpekto ang mundo na ating ginagalawan. Ang mahirap lang kung minsan, kapag matagal na natin itong nararanasan, na para bang hindi mo nakikita ang katapusan. Di nga ba nakauubos ng enerhiya, nakawawala ng pag-asa, minsan nakabubwis at nakasusura. Kaya nga magandang balita ngayon ang ipinapahayag ng ating Panginoon. Sinasabi niya, gaano man katindi ang pagod na yan, magbibigay siya ng kapahingahan. In fact, kung magbabackread po tayo ng ating gospel reading ngayon, same chapter, sa preceding verses, sasabihin ng Panginoon how the kingdom of God has been subjected to violence and how violent people have been attacking it. So Jesus is speaking here about persecution, about the suffering we all have to endure. Pero pagkalipas lang ng ilang verses, on the same chapter, sabihin nga niya, I will give you rest. And so in effect, Jesus is trying to tell us here, yung sinasabi sa aklat ng Ecclesiastes, there is time for everything. May panahon na mahihirapan tayo, pero may panahon na nakatakda na makapagre-rest na tayo. Matatapos din ang COVID-19 na yan, masosolve mo rin ang problema mo, titino din ang asawa mo, magiging responsable rin sa buhay ang anak mo, masosolve mo rin ang pinagdaraanan mo, mabubuong muli ang pamilya, makapag-move on ka sa trahedyang nangyari sa pamilya niyo, makababayad ka sa utang mo at hindi na mangungutang pang muli, etc. Sapagkat wala namang permanente sa buhay na ito, kasama dyan ang problema mo. Nagbabago pati ang problema. Mapagtatagumpayan mo yan. Malalampasan mo yan. Kaugnay nito, sinasabi sa Isaiah 4 verse 2, at ang kanilang tabak ay magiging sudsod, at ang kanilang sibat ay magiging karit. Saan po ba ginagamit ang tabak at ang sibat? Hindi ba sa pakikipagdigmaan? Samantalang ang sudsod at karit ay sa pag-aani o sa paghahalaman naman? So dito sinasabi ng ating Panginoon, may mga pagkakataon talaga sa buhay na magsisikap ka, makikipagdigma ka in trying to prove yourself to others, in trying to win some achievements, in trying to surpass all problems. Pero may pagkakataon na darating ng pahinga. Hindi lang ng pahinga, kundi ng paghihintay ng magandang ani o resulta. Nilikha tayo ng Diyos sapagkat meron siyang magandang plano para sa ating lahat. And this certainly is not for us to suffer all our life. Maaring may mga problemang mararanasan, pero hindi ito pangwalang hanggan. Kung kayo nga pong mga magulang, di ba? Nagpaplano kayo ng inyong pamilya. Kasi gusto niyong matiyak na meron kayong resources na sasapat upang hindi maghirap ang inyong magiging mga anak. Ang Diyos pa kaya? Ang Diyos pa kaya ang hayaan kang mabuhay sa mundong ito nang hindi siya sigurado sa kanyang pondo kung ikaw talaga ay mabubuhay ng disente dito? Of course na. Kaya nga makikita rin natin sa aklat ng Genesis, bago likhain ng Diyos ang tao, nilikha muna niya ang lahat ng kailangan ng tao sapagkat ayaw niya na maghirap ang tao. Ikaw nga ayaw mong naghihirap ang anak mo, lahat gagawin mo para hindi maghirap. Ang Diyos pa kaya? May kahirapan
sapagkat may kasakiman. May kahirapan sapagkat may kasalanan. May kahirapan sapagkat may kawalang pakialam. Kaya nga ang isa sa mga challenges po ng Ebanghelyong ating napakinggan ay yung kung papaanong nagnanais tayo na makaramdam ng pahinga, sana makapagbigay din tayo balang araw sa iba ng pahinga, lalong-lalo na kung tayo kahit papaano ay nakapagpapahinga na. O hindi ba't yan ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro sa Lucas 22:32? Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kapag nakapagbalik loob ka na, Pedro, patatagin mo naman ang mga kapatid mo. Na para bang sinasabi sa atin, kapag nasolve na ang problema mo, tumulong ka naman sa ibang tao. Napag-aral mo na ang mga anak mo, may extra ka kahit paano, magpaaral ka ng ibang tao. Lalo tigit kung karapat-dapat ito. Na kapag move on ka sa depression, tumulong ka sa nakararanas ngayon ng depression. Alam mo yung sakit ng mawala ng isang asawa sapagkat nabiyuda ka na? Baka may kapitbahay ka at may kilala ka, alam mong nalulungkot sa pagkawala ng mahal niya. Alam mo yung pakiramdam ng mayroon kang pasaway na anak sapagkat minsan naranasan mo yan? Baka mayroon kang kaibigang ganyan. Alam mo yung pakiramdam ng sinisiraan, lalong-lalo na ng kawalang batayan o kasinungalingan? Ano ba naman yung i-text mo? Yung kakilalang mo ito pag nakita mo, sister, brother, naintindihan ko yung naranasan mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Malalampasan mo yan, maniwala ka. Ano ba naman yung nagpa-deliver ka sa Grab? Nakita mo, kailangan tulungan, magpasobra ka ng bayad mo, mag-tip ka ng maganda. Ano ba naman yung may nakikita kang napakabata o napakatanda, nagtitinda ba ng basahan? Ano ba naman yung bumili ka ng marami o pakyawin mo na? Para to buy him or her sometime. Pag uwi naman yan, baka naman hindi naman mamamahinga talaga yan. Baka mamamalansya pa yan, baka maglalaba pa yan, baka magluluto pa yan. At least, nabigyan mo siya ng kaunting pahinga. Hindi lang ng katawan, kundi ng kaluluwa, ng kalooban. Realizing that meron pa palang ibang tao sa akin, para sa akin na may pakialam. Kamakailan po ay nag-bless kaming mga pare ng ang tawag ay liwasang pangkalikasan diyan sa bayan ng Marilao. Mga taga Marilao, makinig po kayong mabuti sapagkat napakahalaga nito. Dito po ipoproseso ang marami sa mga basura ninyo para maging abono, pati mga plastic i-recycle dito para hindi na dalhin lahat. I think sa Subic yata or Clark, kung saan ang inyong bayan ay gumagasta pala ng mayroong 5 hanggang 6 na milyon buwan-buwan. Piruin po ninyo, 6 na milyon para ang basura ay maibiyahe lang. Eh sabi ni Mayor, Father, hindi ito magiging landfill Ipoproseso agad ang basura dito upang yung kalahati man lang na dinadala sa kung saan maging abono, maging plastic, may recycle. At sa gayon, yung matitipid po nating pondo, sinusumpa ko, Father, ibabalik ko sa mga taga Marilao, lalo tigit sa mga mahihirap, para gumaan kahit papaano ang kanilang buhay. Mabigyan sila ng serbisyo, lalo tigit, yung wala, mabigyan ng bahay. Nabanggit niya sa akin ito, Father, minsan pinipintasan natin yung mahirap. Makita mo, nagsusuga lang, nakikipag-inuman lang, kaunti ang kinita, nakipag-inuman pa, mali naman talaga. Pero Father, bakit ba ganun sila? Kasi umuupa lang sila ng bahay. Sa pakiwari nila, wala na silang pag-asa para makaahon pa. Kaya yung kaunting kinita, aalis kakaltas ng konti doon para makapag-pleasure na lang. Kasi alam nila, wala na silang pag-asa o mga sa buhay. Pero Father, kapag yan ay binigyan mo ng bahay, magsisimulang mangarap yan. That's it. Dito ko rin po nakilala yung couple na tumulong kay Mayor para maisaayos yung lugar. At sa aming personal na pag-uusap, ang sabi ng babae sa akin, kaya alam niyo po, Father, ako, yung driver ko at yung ilang kasambahay ko, pinag-aaral ko yung anak. Kasi ang sabi ko sa kanila, natutuwa ako dahil kayo loyal sa akin. Pero hindi ko gusto na pati ang mga anak ninyo ay maging mga kasambahay at driver ko. Mangarap kayo. Hindi yung po pwedeng driver,
kasambahay pati ang mga anak ninyo. Yun po yung sinasabi kong pagbibigay natin ng pahinga sa iba, lalo pa kung tayo'y nakapagpapahinga na kahit papaano. You notice that I kept on mentioning kahit papaano. Kasi hindi naman talaga tayo totally mawawalan ng problema. Hindi tayo totally mawawalan ng trabaho nung alalahanin sa buhay. Hindi. Kahit napagtapos mo ng mga anak mo, may mga concerns ka pa rin. But my point is, yung nakaluluwag-luwag ka na kahit papaano, yung may sobra na kahit papaano. Kaya nga sabi ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyo, lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng pahinga. Hindi niya sinabing, hindi na kayo totally magtatrabaho. Ang sabi niya, instead, my yoke is easy, my burden is light. Meron pa rin, kaya lang magaan na. Lalong-lalo na kung nakikita mo yung mga resulta ng iyong mga pagsusumikap at kung papaano ito kahit papaano nakapagbibigay ng ginhawa sa iba. Kamakailan ay pumunta ako sa palengke, may bibilhin ako. And I was surprised to see some old men and women. May pandemya, nagtitinda. Matatanda na. Naisip ko, di ba dapat sila'y namamahinga na? Kung meron man silang trabaho, dapat magaan na lang, di ba? Naisip ko, nasa na mga anak nila? Baka nga nauna pang namamahinga, nagre-relax kaya sa kanila. Nakalulungkot kung minsan ng mga magulang lang ang nangangarap para sa kanilang anak, pero ang anak para sa magulang ay hindi man lang mangarap. Tama na hindi natin obligasyon bilang mga anak na gantihan ang ginawa ng ating mga magulang. Pero utang na loob naman, alalahanin natin ang ating mga magulang ay tumatanda, nagkakasakit din naman, napapagod din naman, at kinakailangan din ng kapahingahan. Nakaranas na po ba kayong makipaglibing na ang patay ay anak habang ang kanyang mga magulang ay iyak ng iyak? Natural! Bakit? Naunang mamatay sa magulang yung anak. That for me is understandable. What for me is unimaginable. Ay kapag nakikita kong una pang nagpapasarap ang anak samantalang ang kanyang mga magulang ay patuloy na naghihirap. Mga kapatid, lahat tayo kailangan ng pahinga. Lalo't igit yung mga nagsasakripisyo at nagsusumikap talaga. Kahit ang Diyos na mahinga. Pero hindi dahil napagod siya. He never faints, nor is God weary. No! Hindi siya napapagod. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus sa Juan 5:17, ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Hindi napapagod ang Diyos. Ano yung pahinga sa mabuting balita? Sa Biblia. Ganito, hindi nga ba't sinabi, matapos likhain ng Diyos ang lahat, pinagmasdan niya ito at lubos siyang nasiyahan. Yun sana ang maranasan nating kapahingakan. Na para bang pagmasdan na lang natin lahat ng ating mga nagawang kabutihan na pinakikinabangan, pinahalagahan at nakapagbibigay ng pahinga sa mga nangangailangan. Ito po sana ang kapahinga ating hilingin sa Panginoon na hindi lamang kapahingahan ng katawan, kundi lalong-lalo na ng kalooban, realizing that lahat ng pagsumikap at paghihirap natin ay hindi na sayang. Amen.